May nitanong sa akin, "Pa-help po boss, pa-hide din po ng identity ko. Thank you in advance. Final execution. We are calling the attention of Mr. and Miss. Notice copy of the respondent. Mula sa Fiscal Office of Taguig City Prosecutor's Office. Ito ay para ipaalam sa iyo ng iyong summons at subpoena sa korte ay isuserve sa iyo sa loob ng 24 na oras hinggil sa iyong RA 8484, Defrauding of Creditors, and Article 315 of the Revised Penal Code, criminal case na isinampa na dapat para sa warrant ng korte, assisted by the City Police. Mangyaring makipag-ugnayan kay Attorney Head Litigation Officer or i-disregard ang message na ito pag nabayaran na. Thank you. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan. Isa na naman pong yung kaso na yung batas na sinasabi nila na hindi naman nila alam kung applicable ba talaga doon sa sinasabi nilang ikinakaso sa inyo. So aalamin ho natin kung yun po bang RA 8484 tsaka Article 315 is naaayon na ikaso sa inyo. Tsaka ito ho ang nakakapagtaka dito Tingnan nyo ha. Bakit ho ang nagpadala ng mensahe is Fiscal Office ng Taguig City Prosecutor's Office? Kasi tingnan nyo ha, mula sa Fiscal Office ng Taguig City Prosecutor's Office. Di po ba? Parang nakakapagtaka naman. Bakit Prosecutor's Office po mapapadala ng mensahe sa inyo? Sa kanila po ba kayo may utang? Di po ba? So talagang masasabi po natin talaga na wala talagang kaalam-alam sa batas. Nakita nyo po kung ano na lang talaga maisip Di ho ba? Puro katarantaduhan yung pinagsasasabi. Hihimayin ho natin, nakita nyo ha. Final execution daw ng Di ba? Ano ini-execute nyo? Hindi ko maintindihan di ba? Tapos notice copy daw po ito ng respondent. Okay, sige, pagbibigyan kita, bugok. Yun nga, kagaya sinabi ko sa inyo, ito daw po mensahe galing sa Fiscal Office ng Taguig City Prosecutor's Office, which is wala akong kinalaman. Kahit magsampa kayo ng kaso dun. Diba? Which is, isa pa, pagka sinabi yung Fiscal Office, criminal case po ang hinahawakan po nito. Pagka usaping utang po at wala namang panlulukot, panlilin lang, o di kaya pagpapatalbog ng cheque, ito po yung civil case lamang. So, dapat yan sa small claims court. Bakit may prosecutor's office? Di po ba? So, mali na rin agad. Ito po yung sinasabi sa inyo na may summon na raw po tsaka subpoena. Okay, sige po, sabihin na natin. May summon tsaka subpoena. Pero, dapat yun yung proper way of delivering sa inyo. Di ba? Hindi po basta-basta yan na pinadadala sa email. Mario Joseph na yan. Mali-mali na di ba? Tsaka wag ho kayo matatakot nga po pala sa mga mga summon tsaka subpoena. Pag naka-receive ho kayo niyan at na-check nyo po na na legitimate, puntahan nyo kasi invitation po yan And always remember na ang laman po ng subpoena is dapat yan nandyan pangalan nyo, address nyo, ano ba yung sinasampang reklamo sa inyo, tapos kailan ba yung kailan, anong oras at saan lugar. Yun po ang subpoena or di kaya yung subpoena at saka yung summon. Ganun ho siya. Okay, hindi ho basta-basta lang yan yung i-email sa inyo. May proseso ho yan. Nanteting to mga bugo katabusadong online lending apps na to, hindi alam ang pinagsasasabi, nakita nyo. Kasi, ginagawa ho nilang panakot yun paano ho kayo matatakot doon? Tingnan nyo imbitasyon ho ang ibig sabihin nun Di po ba? Iniimbitahan ho kayo para kahit papano maipagtanggol niyo yung sarili ninyo. Pati ho kayo makapag-present ho kayo na criminal case ho kasi sabi, doon daw sa fiscal office
O, yung hinahawakan po nila, puro criminal case yan. O, di ba? So, ibig sabihin, malabo na kagad. O, sige, pagbibigyan natin, ihimayin ho natin. Ito po, may sinasabi sila na, tawag dito, yung R8484. Ito po yung Access Device Regulation Act no ng 1998, no. Ito po kasi is more on sa credit cards, okay? Kasi pag sinabing access device, credit card, account number, no, yun po yung mga pinag-aanoan nun. Yung ibig sabihin na tawag dito yung may defrauding na nangyayari. Ibig sabihin, may pandaraya na ginagawa. Okay? Yung kumbaga, dito ho kasi sa batas na to, pag lumipat kayo ng tahanan, lumipat kayo ng trabaho, nang hindi nyo sinasabi sa kanila, no, or hindi nyo ini-inform yung credit card company, maaari po. No, maaari. Kasi kailangan, may muna yan, maimbestigahan muna kung talaga bang yung lahat ng elemento ng Access Device Act na yan is nandoon. No, kasi kung kayo po is lumipat ng bahay, hindi nyo pinaalam, no? Lumipat ng trabaho nang hindi nyo pinaalam, nang meron po kayong certain number of days na hindi kayo nakabayad, po pwede ho kayo masampahan ng kasong ganyan. And yan po, criminal case yan. Yan po, may pagkakakulong yan. Yan po is dun sa mga credit cards, no? And even sa ATMs po. Kasi may pagka misuse po yung credit card, misuse yung yung ATM cards, misuse po yung account number, tapos yung PIN number, yan po. Pwede kayong makasuhan yan, no? Doon na po sa defrauding, kasi di po ba merong nanakaw na credit card, sinwipe na sinwipe, doon po papasok yun. Pagka po yung ATM card, di po ba, nalaman yung PIN, winidraw yung pera, doon po papasok din yun. No, yun po yung RA 8484 na sinasabi. Okay po, sana lang po maliwanag ha. Tapos po, yun naman sinasabing Article 315, ito yung madalas na sinasabi na pananakot itong mga bugok na at abusadong online lending apps na to, which is yung estafa. So, paano magiging estafa yan kung hindi naman kayo nagbigay ng ng peking dokumento, 'di ba? Hindi niyo naman sila nilinlang or niloko sa simula pa lang ng pagpapautang. Okay? Kasi hindi nila mapapatunayan bakit, tingnan niyo wala namang credit investigation na nangyayari. 'Di po ba? In 5 minutes nagbibigay sila ng pera. Anong verification or anong credit investigation ang ginawa nila? 'Di po ba? Pero kung kayo alam nyo sa sarili niyo na nagbigay kayo ng mali information o nagsabi kayo ng hindi tama, ayan. Pag napatunayan nila yan, yun po ang kaso nyo, Article 315. Okay? Estafa po. Yung sa estafa po yun kasi yun yung sa deceit sa panluloko. Okay? Ngayon po, para lang humaliwanag, no? Once and for all, maintindihan nyo. Pagka po usaping pera yan, no? At nasasakop yan sa 1 million, pababa, ang nakakasako po dyan is small claims. Ibig sabihin po nun sa small claims, mediation po yun, no? Hindi po kailangan ng abogado. Okay? Pero tama rin naman ho sila, no? Pagkayan kasi nanalo sila, for example, nanalo, lahat po nung mga nagastos maaaring isama. Maaari po. No, depende pa rin po 'yan sa desisyon ng judge po natin. No, hindi ho po pwedeng sila magdikta nun Kasi sa simula ho ng mediation, kayo munang dalawa mag-uusap. Pag nagkaroon kayo ng tawag dito ng kapag kakasunduan na kung paano babayaran, magkano babayaran, well and good, tapos yun. Pero kung wala ho kayo napagtapusan, si judge po magdi-decide niyan. Okay po, sana po maliwanag. Tapos ganito po yan, for example, may naging desisyon na, tapos hindi natupad. Yun pong nanalo ang partido, maaari pong pumunta ulit yun sa kay judge para makahingi po ng writ of execution. Okay? Kasi para po makapag-garnish naman. Kasi hindi tinupad Kumbaga meron kaya nga ako nagsampa ng kasong small claims, 'di ba? Para magkaroon ng tawag dito ng maliwanag o konkretong kung paano babayaran, kailan babayaran at magkano babayaran. Kaya lang hindi natupad.
So po pwede ho pumunta sa korte ulit, no, sa small claims court para po manghingi ng writ of execution. Tapos ipapatupad po ng sheriff 'yun. Hindi po yung mga nagpautang. Okay? Sana po maliwanag. Wala akong ganun. Okay? Hindi ho po pwedeng hawakan yung writ of execution ng ibang tao. Ano po yan? Sheriff po ang magpapatupad niyan. Tapos mayroon pa hong mali rin na na pagka daw may nakuwang sasakyan, yun ang ibaba. Hindi po. No? For example, property po ang nag-garnish, okay? Yun po ibebenta. Kung ano po yung maging proceeds doon, tapos ibabase, let's say yung kotse nakuha, naibenta yung kotse ng 100,000, ang utang lang sa'yo 50,000, babayaran ka ng 50,000. Isosoli yung 50 dun sa ganun po yun. Okay? May mga maliho kasing connotation eh. Pagka sinabi na gano'n, nag-garnish, kung may nakuha ang property, yun na, hindi ko. Okay, bibenta po yun. Hindi yun ang bibigay, hindi yun ang ibibigay sa inyo. Pag nabenta yun, kung ano man po yung proceeds, no, yung parte nun, dun kukunin. Okay, kung sobra, di babalik. Pagka kulang, di maghahanap ulit ng iba na pagkukunan. Ganun po yun. Okay? Dun po sa, sa nagpadala nitong katanungan na to, no, pawang lang po ito, pawang, pananakot. Kasi, makita nyo naman, puro tawag dito yung sa mga batas ang pinag-uusapan. Okay? Ito po disclaimer, no? Hindi po ako abogado. Okay? May mga nalalaman lang po tayo, no? Nakapagtanong tayo sa mga kaibigan at kumpare nating mga abogado. Kung hindi ko kayo satisfied sa aking kasagutan, maaari po kayo magtanong sa mga abogado. No? Kasi sila po ang nakakaalam yan. Okay? Sila po, matagal nilang pinag-aralan yan. Ako po, may idea. Kasi nga po, napapasama po ako sa mga kasama nating mga abogado sa ating trabaho. Tapos, kahit paano po, nag-research tayo dahil napalinya ho tayo sa ganitong paggagawa ng video sa mga pautang. So, kailangan kahit paano, may idea po ako. Okay? Pero hindi ho, porkit sinabi ko, yun yung pa rin kayo, humingi pa rin ho kayo ng opinion sa mga abogado. Sila po ang nakakaalam niyan. Okay po? Now, regarding naman po sa inyo, naramdaman nyo na kayo ay naharas o whatever, i-screenshot nyo po lahat ng inyong ebidensya, mag-file ho kayo ng complaint sa SEC, sa NPC, sa PAOK, PNP, and NBI. Okay? Sila po yung mga ahensya ng gobyerno na makakatulong po sa inyo, no, sa pagsasampa nyo po ng complaint. Okay po? Tapos, pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran. Yun lang naman ho lagi kong sasabihin sa inyo. Kasi nautang natin yan. Okay? Napakinabangan natin kahit papano. So, kailangan ho natin kahit papano bayaran kasi nahiram nga ho natin. At obligasyon natin bayaran kung ano man po yung ating nahiram. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.